Hindi daw sinusunod ng Katoliko ayon sa kahulugan ng Sign of the Cross. Panoorin po natin ang video na ito. Ito ay hindi talaga nasusunod ng mga Katoliko ayon sa mismong kahulugan ng antanda o sign of the cross. Well, kung unawang protestante ang ating magiging batayan, malamang hindi talaga nila ito maiintindihan dahil wala naman pong turo ang simbahan na katanggap-tanggap sa kanilang pinaniniwalaan. Lalong-lalo na kung unawang Bible alone at self-interpretation lamang ang tanging kanilang nalalaman. Now, sa video na ito, ano nga ba para sa kanya ang kahulugan ng Sign of the Cross? Panoorin po natin ito. Like for example, ang kahulugan ayon sa mga definition ng mga Katoliko, ang sign of the cross, ito po ay pag-iwas sa masamang espiritu. Kaya nga po ang isang Katoliko kapag nakakaramdam ng panganib o kaya ay nakakasaksi ng hindi magandang bagay, mapapansin po ninyo na lagi silang nagsa-sign of the cross. Bakit? Sapagkat sa paniniwala nila, ito po ay pag-iwas sa masamang espiritu. Ang argumento na ito ng kapatid nating Seventh-day Adventist ay may kahalintulad din po sa argumento ni Elio Soriano ng dating daan. Bakit pagka nakasakay ka sa bus, dumaan yung bus sa tapat ng simbahan, nagkukurus ka, panlaban pala yung kurus kay Satanas. Na ibig sabihin, parehong anti-katoliko, kaya pareho din ang argumento. Sinasabi nga niya ayon po sa kanyang nalalaman na ang sign of the cross ay pang-iwas sa masasamang espiritu. Ang sign of the cross, ito po ay pag-iwas sa masamang espiritu. Na ang kanilang batayan din ay ang Maikling Katisismo page 3 na kung saan sinasabi na ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adya mo sa aming Panginoon naming Diyos sa mga kaaway namin. To which, para po sa kapatid nating anti-katoliko na ito, ay nakasentro na dito ang tunay na kahulugan ng pagsasagawa nating ng Sign of the Cross. Kaya para sa kanila, Pero nagtataka ako, bakit ang isang Katoliko, kapag dumadaan sa kanilang simbahan, ay nagsa-sign of the cross din? Bakit nandun ba yung masamang espiritu? Bakit pagka nakasakay ka sa bus, dumaan yung bus sa tapat ng simbahan, nagkukurus ka. ayan, kanila talaga itong ipinagtataka na parang may contradiction daw sa ating ginagawa ng pag-sign of the cross sa harap at loob ng ating simbahan. Unang-una, isa lamang po sa kahulugan ng sign of the cross ang pag-aadya sa aming mga kaaway na masamang espiritu na siyang diablo. Na ayon po sa Catechism of the Catholic Church 2157, the sign of the cross strengthens us in temptations and difficulties. Ngunit kung basahin man po natin ang buong paragraph na ito, sinasabi po dito that everything we do, sinisimula namin ang lahat ng aming mga gawain, araw at panalangin ng sign of the cross. Dahil bilang bininyagang Katoliko, inaalay po namin ang bawat araw namin sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa pagsasagawa namin po ng antanda na ito, ipinapahayag namin ang aming pananampalataya sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, which is very biblical. Dahil ayon po sa talatang ito, whatever you do, do it all for the glory of God. Diba? Maliban po dito, napakahalaga ang pagsasagawa po ng sign of the cross. Bakit naman po? Dahil isa po ito sa pagpapakahulugan ng Simbahang Katolika. Catechism of the Catholic Church 1235, ang sign of the cross sa pananaw ng pagdiriwang marks with the imprint of Christ, the one who is going to belong to Him, at nangangahulugan ng biyaya ng pagtubos na napanalunan ni Kristo para sa atin sa pamamagitan ng kanyang krus. Isang marka na patunay na ikay pagmamayari ni Kristo. Now, biblical po ba ito? Precisely. Dahil ito po ang sabi ni Kristo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Malinaw po na ang sign of the cross bilang tangible at visible mark na ikaw ay nasa kay Kristo, na tumutugon sa utos din ni Kristo na gawing nasa Kanya o gawing alagad ang lahat ng tao. Kaya naman po sa tuwing gumagawa po tayo ng sign of the cross, ay naalala po natin na tayo ay kay Kristo, tayo ay para sa Diyos. Diba? Kaya ito rin po ang sinasabi sa aming doktrina. Kung babalikan po natin, sinisimulan naming mga Kristiyano ang aming araw, ang aming mga panalangin at ang aming mga aktibidad sa sign of the cross. Habang binibigkas po natin ang pangalang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo na siyang pinakamahalagang parte sa isinasagawa nating sign of the cross. Bakit pinakamahalaga? Dahil ang pangalang Ama at Anak at Espiritu Santo ay napaka-biblical. Napakalinaw po na ang pangalan ng Diyos ay nabanggit po sa Matthew 28 verse 19. Ito pong sabi ni Kristo, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya kaming mga nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay pinagmamalaki ito sa bawat araw at gawain ng isang Katoliko. Sa pamamagitan ng pagsasabi din ng in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit sa tuwing nagsasagawa ng sign of the cross.
Kaya para sa aming mga Katoliko, ang sign of the cross ay ang pinakamaikling anyo ng aming pagpapahayag ng aming pananampalataya sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. And that is biblical. To which, isa po yan sa mga dapat matutunan ng mga kapatid nating anti-Katoliko bago po muna ng doktrina ng simbahan. Dahil lalabas na pinipili lamang nila ang kanilang pinaniniwalaan kahit na lumalabas na wala talaga silang muwang sa tunay na kahulugan nito. Kaya ako natatawa. Ang hirap gayahin ng isang bagay na hindi consistent yung pagsunod batay sa kanyang kahulugan. Mas nakakatawa po na walang kinakatakutan ang demonyo sa bahay-sambahan ng mga kaibayo natin sa pananampalataya dahil ni isa sa kanila ay hindi naman nagsasagawa ng sign of the cross. Ang hirap gayahin ng isang bagay na hindi consistent yung pagsunod batay sa kanyang kahulugan. At tama po yan, na ayon po sa kanya ay mahirap daw gayahin ang sign of the cross dahil sa ang sign of the cross ng Katoliko ay inaayawan talaga ng mga demonyo. Ang sign of the cross, ito po ay pag-iwas sa masamang espiritu. Again, ayon po yan sa kanyang sinabi kanina. Ang sign of the cross ay ang pag-iwas sa masamang espiritu. Na kanyang pinapalabas na may masamang espiritu sa simbahan nating mga Katoliko dahil sa tuwing dumadaan po tayo dito ay nag-aantanda tayo ng krus. Now, sasabayan po natin ang kanyang argumento. Mukhang hindi pa alam ng kapatid natin ang nature talaga ng dyablo at ang kakayanan po nito. Isa-isahin natin para magkaroon naman ng kaliwanagan. Ang kalaban nating dyablo are spirits in nature. Ayon po sa sinasabi ni San Pablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiira sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Tandaan natin, nakakapunta sila sa anumang dako. Sinasabi nga po ni San Pedro, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa kahit pa po sa loob ng simbahan. At malinaw po yan na sinasabi rin po sa mga talata. Now, dahil sa kinakatakutan ng dyablo ang sign of the cross, ito ay nararapat lamang na gawin ng isang Katoliko upang itaboy ang masasamang espiritu. Ayon nga po kay Apostol Santiago, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Kaya, ginagawa lang po ng Katoliko ang nararapat na gawin. Diba? Now, ito po ang mahalagang tanong sa mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. Kung ang sign of the cross ay pantaboy sa masasamang espiritu, bakit hindi nila ito ginagawa sa labas at loob ng kanilang templo? Ano kayang ibig sabihin nito? Hinahayaan na lang ang mga masasamang espiritu na gumalagala sa kanilang templo? Diba? Now, bigyan pa natin ng isa pang rason kung bakit ang mga Katoliko ay nag-aantanda ng krus sa tuwing dumadaan po tayo sa simbahan. Una, dapat nating malaman muna ang kahalagaan ng sign of the cross. Again, sa loob po ng simbahang Romano-Katoliko, the sign of the cross is a sacramental, which the Church defines as sacred signs, na may pagkakahawig sa mga sakramento na nagpapahiwatig naman ng mga epekto, particularly on spiritual nature, na nakukuha sa pamamagitan ng simbahan. Naging kasama na ito sa pamumuhay namin mga Katoliko, ang sign of the cross. As mentioned in the Catechism of the Catholic Church 2157, sinisimula namin mga Kristiyano Katoliko ang araw, ang aming panalangin at ang aming mga aktibidad sa pamamagitan ng sign of the cross. Ang pangunahing dahilan po sa aming pag-sign of the cross sa tuwing dumadaan sa harap ng simbahan, dahil para sa amin po, naniniwala kami mga Katoliko na ang tinapay at alak na nabago sa tinatawag nating transubstantiation tuwing nagsasagawa ng misa ay nagiging tunay na katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ni Jesus mismo na nagtatag ng Eucharistia sa huling hapunan. At malinaw po yan ang sinasabi rin sa talata. Ang isang bahagi, mga natira ng mga itinalagang host ay pinapanatili sa simbahang Katoliko sa tabernakulo. Na isa naman po itong lalagyan ng host na may seguridad at nakakandadong kahon na idinisenyo para sa layuning ito. Kaya naniniwala po ang mga Katoliko na ang katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ni Jesus ay namamalagi sa loob ng bawat simbahang Katoliko. At sa ganitong kaso, ang pagsasagawa po ng sign of the cross para sa aming mga Katoliko ay pagpapakita ng paggalang at pagkilala sa presensya ng Diyos. Isa po sa mga paraan naming paggalang tuwing dumadaan sa harap ng altar, unang simbahan, ay ang pagsasagawa ng sign of the cross. I don't know kung ano man ang paraan ng iba ng paggalang sa kanilang simbahan. Pero sa aming mga Katoliko ay sa pag-aantanda ng krus.
Now, magiging nakakatuwa lamang ito kung hindi talaga natin alam ang kahulugan kung bakit natin ito ginagawa. Lalong-lalo na kung hindi ka isang Katoliko. Dahil magkakaroon lamang po ng bisa ang sign of the cross kung isinasagawa ito ng bininyagang Katoliko ng may pananampalataya. As the sign of the cross was part of the apostolic tradition na ipinapahintulot sa pamamagitan ng otoridad na ibinigay ng Diyos sa kanyang simbahan at sa simbahan bilang kanyang katawan at bilang kanyang katawan, ito'y kanyang ililigtas. Si Kristo na iniligtas tayo mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapako sa krus ay naging tanda na rin sa ating mga Kristiyano. Now, kung marami man ang ayaw ng sign of the cross ay hindi na rin po nakapagtataka ito. Dahil sinasabi na rin po ni San Pablo, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating mga naliligtas. Kaya hindi na po namin problema kung ayaw ng iba na ipahayag ang krus ni Kristo. Na para sa aming mga Katoliko, pinaparangalan namin ito sa pamamagitan ng sign of the cross. Kaya po kami mga Seventh-day Adventist, hindi ho kami nagsasign of the cross, hindi ho kami nagsasign of the cross, kasi po, kahit po mismong mga Katoliko, hindi nila nauunawaan ang kahulugan ng sign of the cross at nilalabag pa nila ang tuntunin. Kaya po ang mga Katoliko ay nagsa-sign of the cross dahil kahit Seventh-day Adventist ay hindi kayang gayahin ito. Patunay lamang po na hindi talaga nila nauunawaan ang kahulugan nito at kagaya po ng kanyang sinasabi, ang masamang espiritu ay umiiwas dito. Kaya kung ang masamang espiritu ay umiiwas sa sign of the cross at ang Seventh-day Adventist ay umiiwas din sa pagsa-sign of the cross. So therefore, may similarity ba ang dalawang ito? Tunay nga talagang makapangyarihan po ang sign of the cross naming mga Katoliko. Wala naman po tayong pakialam sa mga imbentong aral ng mga kapatid nating kakasulpot na sekta at hindi naman po natin ipinipilit sa kanila ito, maliban lamang kung sinisiraan na ito. Well, hindi na rin po nakapagtataka dahil ang mga sulpot na sekta ay lumitaw lamang after the Reformation of Martin Luther mula noong 15th century. Now, bakit po tayo maniniwala sa mga sinasabi ng mga bagong sulpot na sekta? Gayon ang paniniwala pong ito ay sinasabuhay na po ng mga church fathers ng simbahan o mga unang Kristiyano noon. Ano pong ating patunay dito? Tingnan natin kung ang turo bang sign of the cross ay kinikilala din ng mga early Christians. First, sa ating listahan, Tertullian, who was an early Christian theologian and writer who lived in the 2nd and 3rd centuries AD. Siya po ay tinuturing na isa sa mga pinakamahalagang unang manunulat ng Latin na Kristiyano. Isinasabuhay din ni Tertullian ang mga turo at tradisyon na ipinasa mula sa mga apostol at sa sinaunang pamayan ng Kristiyano. At ayon po sa kanya, sa bawat lakad at galaw, sa bawat pagpasok at paglabas, kapag tayo ay nagsusuot ng ating mga damit at sapatos, kapag tayo ay naliligo, kapag tayo ay nakaupo sa pag, kapag tayo ay nagsisindi ng mga lampara sa sopa, sa upuan, sa lahat ng karaniwang kilos ng pang-araw-araw na buhay, we trace upon the forehead the sign of the cross. Ayan, napakalinaw naman po na kahit si Tertullian ay kumikilala din ng sign of the cross. Pangalawa po sa listahan, si Saint Athanasius na isa rin po sa mga importanteng tao in the early Christian church. He is celebrated as champion of orthodoxy at tagapagtanggol ng tunay na pananampalataya sa harap ng maling pananampalataya. His contributions to early Christian theology at ang kanyang hindi natitinag na pangako to the divinity of Christ ay nagkaroon po ng pangmatagalang epekto on the development of Christian doctrine. At ano pong sabi niya? Ngunit sa pamamagitan ng pagbanggit kay Kristo na ipinako sa krus, ay itinataboy namin ang lahat ng mga demonyo na iyong kinatatakutan na parang mga Diyos. Kung saan ang sign of the cross, mahina ang mahika at walang lakas ang kulang. Abay, isa rin pala si Saint Athanasius sa mga nagpo-promote ng sign of the cross. Pangatlo po dito, si Saint Ephraim, na isa ring early Christian theologian, poet, and hymnographer na nabuhay noong 4th century. Ang kanyang mga gawa ay patuloy na pinag-aaralan at pinapahalaga ng mga Kristiyano, particularly in the Eastern Orthodox and Syriac Christian traditions. Ang kanyang mga isinulat ay nagpapakita ng malalim na debosyon kay Kristo at isang malalim na pag-unawa sa pananampalatayang Kristiyano, making him a reverent figure in the history of Christianity. Ano ang kanyang sinabi po dito? Kung ikaw ay makarinig ng isang pangungutya sa ilang pagkakataon, kapag hindi mo ito ninanais, lagdaan ang iyong sarili ng krus ng liwanag at pagmadali mula roon tulad ng isang antelope. Ayan, si Saint Ephraim
ay naghihikayat rin po na mag-sign of the cross kapag nasa isang panganib. And last, si Cyril of Jerusalem, na mas kilala ring Saint Cyril na isa rin sa mga pinakaimportanteng tao in the early Christianity, na nabuhay siya noong 4th century and served as Bishop of Jerusalem. Kanyang idinidiin ang kahalagaan ng pagtuturo at katekesis, na kung saan nagkaroon po ng pamatagalang epekto sa pag-unlad ng Kristiyanong teolohiya at edukasyon. At ayon po sa kanya, marami ang napako sa krus sa buong mundo, ngunit wala sa mga ito natakot ang mga demonyo. Ngunit kapag nakita nila kahit na ang sign of the cross of Christ na naipako sa krus para sa atin, sila ay nanginginig. Ayan po, kahit po ang mga early Christian noon, wala pa ang mga nagsusulpotang sekta ay naniniwala na at nagsasagawa na ng sign of the cross. Ibig sabihin, ang mga tunay na Kristiyano pala ay nagsasagawa ng sign of the cross at ang mga bulaang Kristiyano naman ay itong mga kumukontra po dito. Mas paniniwalaan ko at susundin ko ang mga sinasabi ng mga early Christian kaysa sa mga sinasabi ng mga nagpapanggap na Kristiyano ngunit hindi naman talaga connected sa ating Panginoong Jesucristo. So sana po nakatulong pong video natin ito. At kung nagustuhan niyo pong video na ito, please like and share. Ibahagi niyo po sa mga kakilala ninyo upang mas marami pa matulungan na maunawaan ang ating pananampalatayang Katoliko. And please don't forget to follow and subscribe Mr. Curious Catholic in Facebook and in YouTube upang matulungan niyo rin po na lumago ito. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow and subscribe ang mga YouTube channel and Facebook pages ng mga kapatid natin dito sa Puntugol Punto. At mga kapatid, available na rin po ang ating Curious merchandise na kung saan makakapili po kayo ng iba't ibang designs na angkop po sa mga nais ninyo, sa mga community na kinabibilangan ninyo, at sa debosyon na ipinapalagaan po ninyo bilang mananampalatayang Katoliko. At kasama po sa Mr. Curious merchandise na makukuha po ninyo ay itong ating t-shirt, meron tayong tumbler, and of course cup na magagamit po ninyo sa tuwing nag-aaral po kayo o madadala po ninyo sa inyong mga trabaho. Again, sa ating Mr. Curious merchandise, bahagi po ng ating kikitain dito ay ating itutulong sa ongoing project na meeting hall doon sa Kalinog, Iloilo, na kung saan ito ay pagdadausan ng malaking gatherings or formation para sa mga kapatid po natin na may devotion sa Divine Mercy. At kung isa po kayo sa mga nais maranasan ang awa ng Diyos, maaari po kayo makipagsangguni o mag-participate sa ating isinasagawang formation doon sa Divine Mercy, Kalinog, Iloilo. So ayan, maaari nyo po ako makontak sa aking personal Facebook page, Dan Soberio, na kung saan directly makakapag-message po kayo patungkol po sa ating Curious merchandise. So sana suportahan po natin ito upang mas mapalawak pa natin ang ating ginagawang evangelization. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.